Magandang araw, mga mag at mga kabatas. At syempre, sa ating mga ayubi. Mga minamahal kong kababayan, ngayong araw ay matutunghayan ninyo ang isang kakaibang video at isang kakaibang Raffy Tulfo. Mga kaibigan, mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, kahapon sa aking live ay ating itinapik ang nangyaring desisyon ng COMELEC and Bank sa kasong isinampa ng butihing asawa ni Idol Raffy Tulfo na disqualification phase na kung saan ang kanyang abogado dito ay si Attorney Rani Randolph Tibayan. At kung nyo ring matatandaan, ang abogado ni Raffy Tulfo ay 6 na bigating abogado ayon kay Katunying. At ngayon nga po, ang videong ito ay ginawa na nakaraang 9 na buwan bago pa magdesisyon ang COMELEC sa kasong disqualification para kay Idol Raffy Tulfo. At inyo ang mapapanood ngayon, aking mga kababayan, na hindi kagaya ng mga nakaraang araw ang nakasanayan nating mapanood na Raffy Tulfo ay isang mapanlait, mapanigaw, mahilig mamahiya, at higit sa lahat, mahilig mag-grandstanding. Ngunit sa pagkakataong ito, mga minamahal kong kababayan, isang kakaibang Raffy Tulfo ang inyong mapapanood. Raffy Tulfo na animoy isang anghel. Raffy Tulfo na hindi naninigaw. Raffy Tulfo na hindi nanlalait. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ay atin nang umpisahang panoorin ang kakaibang videong ito. Meron silang linalabas na resolution o kaya decision sa mga kaso na pending sa kanila. At kung hindi ako nagkakamali, yung latest nga ay yung sa governor. Sa kasamaang palad, mga kabatas natin, hanggang ngayon, hindi pa rin ho nare-resolve yung disqualification case ni Raffy Tulfo na pending doon sa COMELEC. And mga kabatas natin, based on my sources, the COMELEC is well aware, no, of the pending disqualification case. It's sensationalized. Alam nila na sikat yun. Alam nila na pending yun doon at alam nila na maraming nag-aantay doon. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi pa rin nila nilalabas. Ito mga kabatas natin, tignan natin yung palitan ng COMELEC at si Raffy Tulfo. Ang dami kasi nagsasabi sa akin na ang bait daw ni Raffy Tulfo sa COMELEC. Eh may kailangan eh. At saka mga kabatas natin, no, ito pa, ang daming walang kwentang tanong na naman si Raffy Tulfo dito. At saka syempre, ito pa, no, yung mga walang kwentang suggestions niya na naman at mga duda-duda niya. Tignan natin kung may bigat ba talaga yung mga sinasabi niya. Ano ba naman yung mga binoboto niyo? Tignan niyo mga kabatas natin. Yung sa manual, hindi kaya magkakaroon ng problema doon, discrepancy? At least ako hindi ko binoto yan. Ang binoto ko si Robin. Pero nagsisisi na ako. Atin po ipagpatuloy mga kababayan. Kasi may human intervention. Thank you very much, Madam Chair. Your Honor, sa question po na yon. When you say po, Mr. Chair, Madam Chair, Your Honor, manual uploading, you are going to get the SD card
and the SD card will be physically brought to the canvassing area. So if po, Madam Chair, nasa polling precinct na ito, yung machine, you are going to get the SD card and bring the SD card doon. Yan mga kabatas natin, no? Isang walang kwentang tanong galing kay Raffy Tulfo in action. Madali lang naman alamin yan. I-google mo lang. Tapos tatanungin mo pa dyan sa Senado. Tapos halos lahat naman ng tao, alam na kung anong nangyayari dyan sa manual uploading. Ito nga pinapaliwanag niya na dahil kunwari minsan, hindi may transmit nung machine yung election results, manually dadalhin yung SD card doon sa bilangan. Ganun lang naman kasimple yung manual uploading na yan. Tapos tinatanong-tanong pa dito ni Raffy Tulfo. Po sa canvassing. So, manual or physical intervention. Wala eh. Kailangan natin pakinggan eh. Para makita natin yung kakaibang Raffy Tulfo. Will happen doon sa pagdala po ng SD card sa pag-manually upload. We cannot po. Diyan yung makikita talaga kung paano. Alam nyo, I don't know if it's lack of imagination of Raffy Tulfo o wala lang talaga siyang magandang tanong dito. Kaya sinadya ng mga tanong yung mga walang kwenta. Hindi niya tinanong yung mga pending na disqualification cases doon at yung disqualification case niya na pending sa COMELEC. Di ba? Ayos din eh. Transmit electronically because it will cost a lot of money po. Mas mahal po kapag ka electronic transmission. So siguro po, tama po yung fear din po, Your Honor, Madam Chair, ay... Tapos yan eh, mga duda-duda, mga fear. Those are resolved already. Hindi ko maintindihan saan talaga galing itong si Raffy Tulfo, no? Sabi niya, maamo ang pananalita ni Tulfo eh. Maamo nga eh. Ayun, no? Ba't niya ini-interrupt yung... Ba't di niya ini-interrupt? Oo, hindi niya ini-interrupt yung COMELEC. Yung pagdadala lang. Nakikinig siya talaga, oh. SD card. At hindi siya nag-grandstanding dito. Di ba? May kakaibang nangyayari. Sinasaniban ba ito? Ng isang anghel? O baka naman tama si attorney. May kailangan kasi. Atin pong ipagpatuloy, mga minamahal kong kababayan. Nagdadala ng SD card from one precinct to the canvassing. Doon magkakaproblema, Chairman Garcia, yung hawak-hawak Sabi niya, doon magkakaproblema. Saan ang problema doon? SD card at itatransfer doon sa lugar na kung sa itatransmit na, baka magkaroon ng salisihan, magkaroon na ng... Ang tagal-tagal mo na dito sa Pilipinas, magkaroon ng salisihan. Alam niyo mga kabatas natin, kapag eleksyon, maraming tao ang nakabantay dyan. Especially yung mga watchers. Bawat kandidato may watcher yan. Tapos kapag may nakita kang anomalya, i-report mo. Magre-reklamo ka, magfa-file ka ng kaso. Tapos itong si Raffy Tulfo, anomalya. Ang anomalya, Raffy Tulfo, yung COMELEC case mo, pending pa rin, hindi pa nare-resolve. Yun ang anomalya. Bakit ang tagal-tagal? Oo nga naman. Ang kung ano ng magic, ika nga. So, saan yung magic? Raffy Tulfo. Alam nyo, ayoko lang mapanghinaan ng loob, pero may mga naririnig din kasi ako. I don't want to believe it. Yung mga magic na yan na sinasabi ni Raffy Tulfo. Baka itong si Raffy Tulfo mahilig din sa magic. Bakit ang tagal? Diba? It's controversial, it's sensational, it involves Raffy Tulfo. Magic. how can we avoid that, sir? Madam Chair, Hindi niya kasi pwedeng ipahamak yung sarili niya eh. Di ba? Pero kung iba ang dinimanda, ang iba ang nireklamo at hindi siya, baka, di ba? Alam nyo na gagawin yan. Yung typical na Raffy Tulfo ang makikita pa rin natin yan. Siyempre. How can we avoid that? Hindi siya sumisigaw na gano'n eh. No? Parang anghel ang boses ni Tulfo ngayon. Your Honor, before po manually i-upload
yung pong SD cards, the machines. Yan, useless questions. Paano meron ngang watchers. Tapos yung mga watchers, hindi aalis yung mga yan hanggat hindi natatapos na i-upload yung election results na yon. Goodness. And therefore, before the SD cards will be So brought. medyo ko lang. Kailangan lang talaga yung watcher mo is yung matibay ang loob. Yan. Kasi talagang may mga nangyayari naman talaga. Sa tagal ko na rin naman sa politics, no? May mga nangyayari naman talaga na kakaiba pagka-election. So, kailangan lang talaga pagka-election, ang watcher mo talaga is dapat matibay ang loob, talagang ipaglalaban ka. Halimbawa, ikaw yung kandidato. The canvassing center, which is very near the polling precinct, all the candidates, representatives or watchers will be in Monitor po yung transfer para bago i-upload. Ang bait-bait ni Raffy Tulfo. Parang santo. Yes, Madam Chair, Your Honor. That's right. Okay. Yun lang po, Madam Chair. Yes. Makasingit. Sige po, sorry. Yan, Makasingit pa daw. Putik yan. Tignan niyo yung mga tanong niyang walang kwenta. Later lang po, Madam Chair. Chairman, sir, yung sinasabi niyo po, yung SD card, tapos dadalhin po yun sa isang section na kung saan doon i-upload yung SD card. Gaano kalayo po yun? Is it material? Ang importante, mabantayan. Raffy Tulfo na ito. Sakit sa ulo. Makikita nyo talaga yung pag-iisip ng tao kung paano kababaw. Yung mga questions niya, walang kwenta. Parang na lang siya dyan parang may maitanong na lang. Kasi mamaya hindi na siya kukontra, parang ganun. So may maitanong na lang. Yun nga, sabi ni attorney, meron mas may importanteng tanong sana, yung like yung mga DQ, mga pending case, no? So yun, parang may maitanong na lang siya, ganun. Kaya ganyan yung mga tanong niya, wala nang kakwenta-kwenta. 50 meters, 1 kilometer, 5 meters, 100 meters, 5 kilometers. Does it matter? Ang importante, mabantayan. Oh my goodness, ng taong ito. If From point to point? yes, Madam Chair, Your Honor, may mga eskwelahan po, may mga barangay po, isang school lang. So kung isang school lang po yun, Madam Chair, Your Honor, if there are 3 precincts in that school, sa isa pong lugar doon, for example po sa opisina ni principal, doon po yung canvassing. So meaning to say the SD card from precinct 1A, precinct 2A, precinct 3A will be manually uploaded, brought physically to the office of the principal there in the polling place. Yung po ay kung yung 3 presinto halimbawa po ay nasa isang polling place, sa isang eskwelahan. But what? So gaano kalayo? Iisang school lang. But does it matter? What if there are 3 schools in one Sakit na ulo ni attorney. Sabi natin. barangay? Sa 3 schools po na yon, katulad po sa Dasmariñas, so yung pipili po ang komisyon ng isa sa 3 schools, doon po mangyayari yung canvassing. Kukuhanin po yung SD cards po lahat. Alam niyo mga kabatas natin, hindi naman necessarily, no? I have personal experience on this one. Every election, since I became a lawyer, I was a participant. Kahit nung hindi pa tumatakbo si Mayor Magalong. Hindi necessarily na kung saan sila nagka-canvass ay nasa school. Dinidesignate yan ng COMELEC, hindi necessarily na school. Katulad sa Baguio, mga kabatas natin, yung canvassing nangyayari sa Convention Center, the Baguio Convention Center. It's not a school. May malapit ba na school doon? Meron. Pero meron ding mga super layo na school. Ngayon, kunwari, yung mga super layo na school, doon sa gilid-gilid ng Baguio, like for example, Irisan, no? Saka iba pang malalayong lugar, ibabiyahe talaga yan. Kilometro ba ang layo? Yes. It can be more than 20 kilometers. Pero ang punto dyan, binabantayan. Oh my goodness. Sa mga machines, sa iba't ibang presinto sa 3 schools, dadalhin po doon sa isang eskwelahan. Doon po i-upload. Okay.
So paano naman po yung seguridad? Pero ang nangyayari dyan, mga kabatas natin in practice, kung ganyan nga yung ginagawa nila, they usually bring it to to the canvassing area nga, designated by the COMELEC. May mga malayo, may mga malapit. Ganun talaga kasi sa eskwelahan ginaganap. Bakit lahat ng eskwelahan pare-pareho ang distansya at malapit sa canvassing area? Walang kwenta. Walang klaseng pagsasayang ng oras Joke yan. talaga. Comedy. Yung pong magdadala ng SD card, dapat po meron silang escort, police on military. Meron talaga. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi ka talaga marunong, sinasayang mo lang yung oras ng mga tao. Meron talagang escort yan. To make sure na hindi po ma-hold up yun. Dapat pa siya. Dapat may kasama din po yung mga kandidato doon para mag-observe yung kanilang mga representatives. Sinabi na nga na meron kanina. Pabida. Pero walang kwenta yung mga sinasayang lang yung oras. Tama po, Madam Chair, Your Honor. Definitely, we will ensure the highest security arrangement. At ganyan din po yung nangyayari sa atin during the 2022 elections and the previous elections of automated. Pag po hindi nakapag-transmit electronically ang machines, ina-upload po manually. Napapagod tuloy si chairman. Napapaliwanag ng wala kakwenta-kwentang tanong eh. Siyempre, gusto makakuha ng budget yan. Ganun talaga eh. Yung kinukuha po yung SD card, dinadala po sa bayan, dinadala sa City Hall. More or less, ganyan din po yung security arrangement preparations na gagawin namin. We will ensure that all the watch union, all of them will be having... Pupunta doon sa kabila, meron na akong kunting hirit. Medyo off topic ng konti. Kasi... ito na tayo, off topic. Baka medyo maayos to. Baka merong saysay. Merong halaga. May kwenta. Yung sasabihin nitong... paborito niyong senador. With several articles in the past na kalunos-lunos po yung itsura ng tanggapan ng COMELEC, dilapidated. Ano pong balak? Dito na naman siya. No? Mga kabatas natin, pag titignan nyo, silang dalawa ni Attorney Garrett noon, tinira din nila ng ganito yung judiciary, yung mga judges sa RTC at saka sa MTC. Kasi nga, sa donation daw at saka sa paggamit ng facilities na galing sa local government. Tignan nyo na naman. Pag doon, kaawa-awa po kayo. Kasi yung iba mga... Diba? Wow! Wow! Kaawa po kayo. Talagang pinapabura. First time, no? First time nating narinig yun. Tama? First time. May lamok. Dali. So ba yan? Tulfo ba yung lamok? Tulfonatic kayong lamok na yon? Balak akong kagatin. Ini-interrupt ka, attorney. Pati lamok. Tulfonatic yung lamok. Exactly. Correct. Talaga masasabi nito, dito tumawa lang. Na, katulad din ninyo, importante yung ginagampan ng responsibilities. May mga sariling building at diba? Ang bait-bait niya, sariling building. Oh my goodness. Magaganda pa, Madam Chair. Kahanga-hanga. Yung COMELEC, sa akin, isa sa pinaka-important. Yun o. Tuloy. Ahensya. Pinaka-importanteng ahensya. Siyempre. Matindi mag-kisas dito si Rafi. May DQ. Diba? O kaya naman, ano naging resulta? I don't know kung isa to sa mga dahilan. Pero, siyempre, maiisip mo talaga yon. Diba, mga kababayan? Talaga maiisip natin yon. Hindi tayo masisisi ng kahit na sino na mag-isip, diba, kung bakit naging ganun ang desisyon sa DQ. Diba po? Tulfo, may kailangan. Mukhang kawawa. Balak na pagandahin man lang po or magkaroon ka ng sariling building? Sir? Madam Chair, Yun nga ang wina-workout namin. Nakailang hearing na kami dyan.
hinahanapan ng pera at ang DBM, buong ningning na umaten ngayon, sana natakasan na nila ang kadatunan. Ako. Madam So- Chair, Your Honor, maraming salamat po sa concern nyo sa Commission election. When we Wow, concern. face the House of Representatives, meron po silang integrity bill. Oh my goodness. Meaning we have to ensure that the COMELEC has full integrity and independence. We submitted a budget of 21 billion pesos for the construction of all COMELEC offices in the entire country, bawat munisipyo po, and all the offices of the provincial election supervisors and regional directors. Po namin, Madam Chair, minsan po, yung mga LGU pa ang nagbibigay po sa amin nung mga donate. Doon ng mga nagkakaproblema, Madam Chair. Yun. Yan, no? Dito na naman siya sa doon nagkakaproblema, Madam Chair. No? Ito, sasabihin ko sa inyo per se, yung pagdodonate ng local government unit, kung may pondo naman silang idodonate, may problema ba doon? Wala. Saan sila gagamit? Saan sila pupwesto? Anong gagamitin nila? Di ba? Kung sa Raffy Tulfo na ito, kung wala namang problema, linalagyan ng problema. Yung mga problema, hindi naman inaayos. Kapag sila ay tumanggap ng donation from the LGU, syempre si Mayor, si Gob, ang lagay, ganun-ganun na lamang. Utang na loob po Ganun din eh. Di ba? Ganun din naman si Raffy Tulfo. Oh, ito, nagkikis-as siya sa COMELEC. Tama. Ang lagay ba, ganun-ganun na lamang. Hinahanapan nila ng pondo para makapagpatayo ng sariling building ang COMELEC. Ang lagay ba, ganun-ganun na lamang. Sila, beholden po sila dun sa full. taga-LGU, mga taga-LGU, and therefore, pwedeng, alam niyo na, ayoko lang dugtungan pa. Kung corrupt ka, ganun talaga ang mangyayari. Pero pag hindi ka corrupt, hindi naman mangyayari yun. Siyempre, ang default, hindi corrupt. Pero itong si Raffy Tulfo, katulad ng mga sinabi, yung sinabi rin ni Attorney Garrett noon, di ba? Huwag na lang daw mag-file ng kaso kasi matagal. Kasi nga, yung building ng Justice Hall nasa City Hall. Oh my goodness. Maliban pa sa lupa, kung minsan, kulang-kulang talaga yung COMELEC employees. So, humihiram pa sila ng contractual Yun. job orders at iba pa galing sa provincial or city government. Minsan pa, Ba't di nyo lagyan ng pondo? Di ba kayo nag-a-approve ng pondo? Sa mga Madam Chair, yung mga appliances doon, furniture, complements ni Yorme o ni Gob, sana po magkaroon talaga ng seryosong budget ang COMELEC. Nang sa gayon, Bakit pag binigay ba kailangan may utang na loob? Hindi naman ah. Kung binigay yan, di binigay lang. Yung si Raffy Tulfo kasi naglalagay ng shade sa mga bagay-bagay. Pero ang bait-bait niya dito, no, hindi pa siya sumisigaw. Yung pinakamababang boses niya. Kasi di ba sabi nila dito, ang pwede lang magtaas ng boses, sila lang. O dito, key of parang D. Hindi, D flat. Mababa. Yung boses niya, mababa. maging totally independent sila, hindi na po umaasa, hindi na po beholden sa mga taga-LGU na Hindi naman beholden yung mga yan sa LGU talaga. nagpo-provide sa kanila ng mga kakulangan doon sa kanilang tanggapan. Siyempre, alam mo, we have to do what we need to do. Kung kulang sa budget, di ba? Kailangan magtrabaho pa rin. Ang importanteng mangyari dyan, di ba? Kung may mga donations na binibigay at kailangan mo naman talaga yun for you to function properly, then use it. Wala namang problema doon. Di ba? Wala namang problema doon. Kasi local government naman ang nagbibigay. Especially pag nagpapahiram ng building. Local government naman yan. Hindi naman yan galing kay mayor. Hindi naman yan galing kay vice mayor o kaya sa governor. Galing naman yan sa taong bayan. Tama. Di ba? So bakit magkakaroon ng utang na loob yung COMELEC katulad ng ginagawa ni Raffy Tulfo doon sa mga local chief executives? Diba, Mr. Chair? Madam Chair, Your Honor, yun po ang kalagayan, the sorry state of the Commission on Election. We have 6,200 employees. So ibig nyo bang sabihin dahil ganyan yung kalagayan nyo, aminado kayo na corrupt na kayo?
Hindi ko maintindihan. Ganun ba yung gusto nyong palabasin? So until mabigyan kayo ng sarili nyong building, no? Until mabigyan kayo ng sarili nyong furnitures, dun lang kayo hindi magiging corrupt. Parang yun kasi ang nakukuha ko na pinapahiwatig nitong si Raffy Tulfo at umo-oo na lang sila dito sa COMELEC. Oh my goodness. And even the main office of the COMELEC, kami po yung nangungupahan. So wala po kami mga sariling, dahan-dahan po, we have at least 4 or 5 regions na dahan-dahan namin pinapagawa ng mga building. But a building 2-story will cost at least 60 million pesos to construct. So, Kaya, sorry to interrupt. Hindi bigyan nyo ng pondo. Naisip ko lang kasi ang tagal na nating long playing na tayo dito. Kaya, at least until the end of the presidential term, sabihin natin, yung umpisahan, yung malalaking lugar, kasi wala pa naman ako nakikitang plano, daing tayo ng daing, pero yung actual plan na year on year, baka kayanin 1.2, baka kayanin ng 2 billion. Malay mo, di ba? Unti-unti, ay maisisingit natin. Wala naman palang nangyayari. Hearing lang. Hearing lang. Urgent. Talagang, sumasang-ayon yung budget. Mukhang may pag-asa. So, at least 5 years, siguro na. Walang kwentang usapan mga kabatas natin. Nagbait-baitan lang doon. Nag-kiss ass. I-resolve nyo na kasi yung kaso. Sabi ko nga, kahit i-dismiss you, wala lamang problema. Tama itong sinabi niya. Tama yung sinabi niya, is literal na hearing, kinig-kinig lang. Yun nga, galing pa mismo sa boses ni Senator Amy Marcos. Walang plano. Nagsasayang lang yung pondo itong mga ito, walang direksyon. Mag-hearing, walang direksyon, walang i-resolve na problema, tapos magsasalita si Raffy Tulfo ng kung ano-ano. Tapos syempre, kung mga hearing na ganito, mga kabatas natin, di ba? Dapat meron kayong kailangan, meron kayong, you have an agenda. You have an issue na i-resolve nyo. Hindi ang mga hearing, pag-grandstandingan na lang. Pagkatapos, okay, good, nice performance. Parang content lang. Wala namang direksyon, di ba? Kung wala naman talaga kayo ito, no? Criticism ko rin sa COMELEC. Kung wala talaga kayong ganun, ba't di kayo gumawa ng plano katulad nga nito ni Amy Marcos para mag-move forward? Walang plano. Di ba? Reklamo ng reklamo, wala namang ginagawang solusyon. Ganun ba dapat yun? Ewan ko sa inyo. Ay. Yan, mga kabatas natin. Ang bait ni Raffy Tulfo. Sana dire-diretsuhin niya na ganito. So yun, no, mga minamahal kong kababayan, atin pong natunghayan ang isang kakaibang Raffy Tulfo. At kaya lang naman po natin ipinakita ang video ito ay upang masaksihan natin ang isang maaaring dahilan kung bakit ganon ang naging desisyon ng COMELEC sa kasong disqualification laban kay Idol Raffy Tulfo. Hanggang dito lamang mga minamahal kong kababayan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, MUG Malasakit. Nagsasabi, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po. Bye-bye.